isang menor de edad na kasambahay ang naging target ng aming misyong pagsaklolo. Nadiskubre kasi ng isa pang kasambahay na kapitbahay nito na pinagmamalupitan ng menor ng kanyang amo. Ang aming ayudang pag-aksyon. Heto't, panoorin ninyo! Isang kasambahay na nagpakubli sa tawag na Lisa ang lumapit sa XXX upang magpaayuda. Batid niya kasi na siya na lamang raw ang tanging paraan upang matulungang mailigtas ang kapwa kasambahay rin na itinago namin sa pangalang Dayan na umano'y pinagmamalupitan ng kanyang amo. Ayon kay Lisa, nakilala raw niya sa lugar ng kanyang pinagtatrabahuhan sa isang condominium sa Cainta ang 15 anyos na dalagitang kanyang nais pasaklolohan. Paano kayo nagkakilala ni Dayan? Lagi kami nakikita sa rooftop at saka sa lobby, gano'n. Magkatabi kami ng sampayan kasi. Halos mag-iisang taon na raw niyang kakilala itong si Dayan. Regular daw kasi niya itong nakakakwentuhan sa tuwing magsasampay ito ng damit sa rooftop ng condominium na kanilang tinitigilan. Noong unay, maayos naman daw ang naging kalagayan ni Dayan sa kanyang amo. Pero di kalaunay, unti-unti na umanong nag-iiba ang kwento sa kanya ng kaibigang kasambahay sa tuwing nagkikita sila nito. Paano yung ginagawang pakikitungo sa kanya ng mga amo niya? Sinasabunutan daw pag ano. Pag ano, tapos sinasapaking sapal. Minsan nakikita mo may pasa. Lagi kami nagkikita, may sinasabi na siya na lagi na siyang sinasaktan. At simula nga raw nang mangyari ang umano'y pananakit ng amo sa kasambahay na si Dayan, ay tila raw mas naging kapuna-puna ang pagbabago nito. Kasi nung nakilala ko, masayaan siya eh. Yung bandang ko na may parang mukhang tulala, tsaka parang nag-iisip lagi. Pagsisiwalat pa ni Lisa, sa kabila raw ng murang edad ni Dayan, ay napilitan na raw itong pamasukan upang makatulong sa kanyang pamilya. Pero ang masaklap raw dito, paano raw makakatulong kung hindi naman daw ito sumasweldo? Isang taon ba naman na nagtrabaho, wala na lang nakikita sa sweldo niya. Wala siyang sweldo matatanggap. Mga detalye ng sumbong na agad na naming bineripika. Pinuntahan namin ang mismong lugar na siyang kinaroroonan at namamasukang menor de edad na kasambahay. Pagdating sa condominium sa Cainta, Rizal, doon natanaw namin mula sa ikalawang palapag ng gusaling ito ang isang babae na tila nag-aayos ng ilang damit. Ayon kay Lisa, siya na umano ang kasambahay na kanyang tinutukoy. Maya-maya pa, namata na namin itong si Dayan habang abalang naglilinis sa bintana ng gusaling iyon. Nang matapos na ang ginagawa ng dalagita, doon na namin ito muling napansin habang tila nag-iisip na nakadungaw sa bintana. Sa puntong iyon, doon na namin nasipat ang tila namamagapang bahagi ng kaliwang mata nito. Dahil sa kumpirmasyong ito, hindi naman nagdamot ng kanilang tulong ang tanggapan ng Women's and Children Protection Division ng Cainta, Rizal dahil nang ipakita namin sa kanila ang aming mga ebidensyang video, agad nilang ibinalangkas ang isang rescue operation kasama ang ilang kawani ng Municipal Social Welfare Division ng nasabing lugar. Pagdating sa target area, do'y saglit kaming nakipag-ugnayan sa Barangay San Andres na siyang nakakasakop sa kinaroroonan ng aming pakay. Secretary of the Central sa tayo, siya na makipag-usap kung kasama kayo. Papasok natin yung... Mag-aalas 2 na ng hapon nang pasukin ng grupo ang unit ng inirereklamong employer. Do'y agad naming nakaharap ang biktimang si Dayan, maging ang employer nitong babae na nakilala naming sila Arnie Jose. Ano po yun? Sandali po, ano po yun? Pwede, huwag niyo pong ano po yun? Hindi, sandali po. Kayo po ba yung amo ng bata?
Pwede po ba namin kayo may na-invitahan sa opisina po? Saan nalila po dito? Hindi. Para makausap. Para makausap lang po kayo. Pero po kasi... Kasama po namin taga HWD natin. Opo. Sa puntong iyon, tanging ang mga taga-women's desk at social worker na lamang ang pinapasok ng may-ari sa kanilang unit. Sandali kaming naghintay upang makuna ng paliwanag ang inaakusahang amo ni Dayan. Gayunman, nang mailabas na ng unit na iyon ang biktimang si Dayan, tumanggi pa ring humarap sa aming kamera ang inaakusahang amo nito. Minsan po sa ABS, pwede ko yung matanong. Sa tanggapan na lamang ng Cainta Police nagkaroon ng pagkakataong mailahad ng biktimang si Dayan ang umano'y pang-aabusong naranasan niya sa kanyang amo. Sabi pala ng mama niya, mabait daw si ate. Tapos, ang trabaho nito, unti-unti lang daw. Pagdating dito, namatay. Bakit? Ang dami pa ng trabaho. Maglilinis, tapos magbantay pa ako sa 3 batang, mga malikot. Malakit pa yung anak niya. Manuntok, manadyak. Pati si ate, malakit sa akin. Nung sinuntok ako sa mata, tapos nung sinampal ako, iiyak lang kaya ako kapag saktan niya. Dooy ikinagulat din namin na maging ang amo nitong lalaki na nakilalang si Herbert Jose ay kasama rin daw sa pang-aabuso sa biktima. Sino ba sumuntok sa'yo? Si ate dito. Tapos yung pag-uwi ni kuya, dito ako sinuntok. Gusto ko, sabi ko, ano ba yan? Sumubula na talaga sila sa akin. Tapos sinatadyakan ako sa puwit ni kuya. Magkano sweldo mo doon? 25. Nakakatanggap ka ng pera? Ipadala ngayon sa mama ko ang pera. Ang sabi na may 500 ako ibigay. Paano? Niraman din sa kaibigan ko. Hindi na ibabalik. Ayokong pala doon. Kahit parang masama kasi nila. Sa ngayon, bukod sa iniimbestigahang kaso ng pananakit, kasama rin daw sa aalamin ng mga otoridad kung totoong nakakarating nga sa magulang ng kasambahay na si Dayan ang sinusweldo nito. Gayunman, bagamat nakabinbin pa rin ang investigasyon hinggil dito dahil menor de edad itong si Dayan, malinaw raw na may naging paglabag ang mag-asawang employer nito na sinala Arnie at Herbert Jose. Unang-una, 15 years old yung bata. And then, yung sweldo, hindi siya tama magpasahod dun sa bata. Pwede po natin siyang sampahan ng kaso ng physical injury in relation to 76 din, and then violence against domestic violence. Samantala, dahil nga menor de edad at maagang napasabak sa pagtatrabaho, ayon sa isang eksperto, mas masusing pagsusuri at pangangalaga ang kakailanganin ni Dayan na kung tawagin ay supportive counseling. Itong supportive counseling na ito, mahalaga para maunawaan niya kung ano nangyari. Para matulungan siya na makarecover na ang nangyari sa kanya ay isang klase ng abuso. At kinakailangan matulungan siya para sa hinaharap, hindi na mangyari uli ito sa kanya. Alam mo yung bata, 14 years old lang, pero na-expose siya sa sobrang abuso. So, sobra ang trabaho, merong pang pananakit, so parang tinorture rin siya. At habang sinasailalim sa counseling si Dayan, pansamantala muna siyang ilalagay sa pangangalaga ng Municipal Social Welfare Division ng Cainta. We subjected the minor for medical check-up, then temporary referred to our office for temporary shelter. Nandito po siya sa aming night care center para while working out for other intervention na gagawin natin. Ngayon, for counseling siya, then we provide our basic needs niya while here, and we already coordinated to Kalumpon Leyte for to work out sa family niya for possible return of minor kasi yun po yung plan niya na makabalik na siya sa kanyang family. Ang kinahiratnang ito ng ginawang pagsusumbong ni Liza ay labis niyang ipinagpapasalamat ngayon.
At bagamat nangangahulugan raw ito na malalayo na sa kanya si Dayan, Masaya ako kasi na-rescue na siya dahil makakauwi na rin siya sa wakas. ang mahalaga raw ay may nagawa siyang paraan upang mailayo ang kaibigan sa umano'y pagmamalupit ng kanyang mga amo.